Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Viral at pinag-uusapan ngayon ang mga kumakalat na post ng mga taga-Thailand tungkol sa isang Pinoy na di umano'y pagala-gala sa lansangan ng Thailand. Sa mga post, kaawa-awa nga ang kalagayan ng isang Pinoy na lalaki na dating piloto, subalit ngayon ay isang palaboy na lamang sa Thailand. Marami nga ang naawa sa kalagayan ng Pinoy dahil merong itong sakit at nanlilimos na lamang para mabuhay. Ating ngang alamin kung ano nga ba ang totoong kwento tungkol sa Pilipinong piloto. Ayon sa nag-post na nag-viral ng July 28, 2026, nadiskubri ng isang Thai national na isang lalaki sa ilalim ng hagdan ng BTS Blonde Cheat Station sa Bangkok, Thailand. Kaawa-awa ang kalagayan ng lalaki. Kaya naman nilapitan ito na nag-post na netizen. Nagpakilala ang lalaking palaboy na siya isang 58 years old na Pilipino na si Larry Malpaya. May malaki at malalang sugat si Larry sa kanyang binti. Ayon kay Larry, siya isang dating piloto sa Philippine Airlines at AirAsia Philippines. Parehong mga commercial flights sa Pilipinas. Isinulat pa nga ni Larry sa isang papel ang mga sinasabi niyang impormasyon. Kwento pa ni Larry, 20 years na siyang naninirahan sa Thailand bago maubos ang lahat ng kanyang pera dahil nalugi siya sa kanyang stock market investment at tuloy nang naging homeless. Batay sa sariling pahayag ni Larry, nagkaroon siya noon ng magandang karera bilang piloto at nagboboluntar pa siya sa mga special mission ng panahon ng pandemya ng COVID-19. Sinabi din ni Larry na ikinasal siya sa isang babaeng Thai na nagngangalang Rugnapa na kalaunan ay naghiwalay rin sila, kaya ang dating piloto ay napilitang manirahan na lamang sa lansangan. Kwento din ni Larry na walan siya ng kabuhayan at naubos ang kanyang mga ipon dahil hindi naging matagumpay ang pag-i-invest niya sa stock market. Ito nga ay nagresulta sa pagkaubos ng kanyang pera. Wala din siyang health insurance at pati sarili niyang valid passport ay nawala ayon kay Larry. Ay nga sa post, may diabetes si Larry at may malalang impeksyon sa mga binti. Ang Pinoy na piloto ay nirescue nga ng Mirror Foundation at dinala sa Taksin Hospital upang gamutin. Nagpahayag nga ng matinding pag-aalala ang mga medical professionals sa Taksin Hospital hinggil sa kalagayan ng pag-iisip ng dating piloto. Ayon sa mga doktor, nagpapakita si Larry ng mga sintomas ng pagkalito, hindi malinaw na pagsasalita at pagbibigay ng mga impormasyong hindi tugma-tugma. Git ng mga doktor, hindi maipaliwanag ng malinaw ni Larry kung saan siya nanggaling at hindi niya din maipaliwanag kung bakit ganon ang kanyang kalagayan. At hindi rin siya nakakapagbigay ng mga detalyeng maaaring i-verify ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kasalukuyang nagsasagawa ng psychiatric evaluation ang medical team kay Larry habang ginagamot ang kanyang malubhang kondisyon. Kabilang nga ang mga impeksyon ng Pinoy sa binti ay umabot na sa antas ng buto at maaaring nangangailangan na ng operasyon. Ang Mirror Foundation ay nakikipag-ugnay na sa mga kinakaukulang otoridad upang beripikahin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nakikipag-ugnay na din ang foundation sa Embahada ng Pilipinas sa Thailand. Pero hinihintay pa ng mga opisyal ang resulta ng medical evaluation kay Larry bago gawin ang formal identification sa kanya. Agad naman kumalat ang post ng Thai netizen sa pagkakakilanlan ni Larry. Naghanap nga ang mga netizens ng isang lumang Twitter account na ang pangalan ay Larry Malpaya. Ang account ay may post tungkol sa pag-i-invest sa stock market at 12 years na nga ang nakakalipas nang i-post ito ng may hawak ng account. Bukod doon, ang profile picture na may-ari ng account ay ang lalaking nakasuot ng damit na pang-piloto habang nasa loob ng eroplano. Ang post ay tungkol nga sa stock market at lalawan ng piloto ay tugma sa mga impormasyong binigay ni Larry. Gayunpaman, wala namang news article na nagbe-verify tungkol sa Twitter account at hindi ibig sabihin nito ay verified o totoo na ang mga sinabi ni Larry tungkol sa kanyang pagkakilanlan. Sa huling balita ng July 31, 2026, ang lalaki na si Larry ay nasa loob pa din ng Taksin Hospital habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Ibinalita pa ang kwento ni Larry ng Thai PBS World at iba pang news network.
Umabot din sa Pilipinas ang viral post na ito tungkol sa kaawa-awang kalagayan ng ating kababayan. Marami nga ang nahabag sa sitwasyon ni Larry at nananawagan sa pamilya nito. Ayon sa mga netizen, napakahirap ng pinagdadaanan ni Larry at sana ay makauwi na lamang ito sa Pilipinas. Subalit nagulat na lamang ang lahat ng pasinungalingan ng Philippine Airlines at AirAsia at tungkol sa viral post. Ayon sa pahayag ng Philippine Airlines, nakarating nga sa kanila ang tungkol sa online article na pinublish ng Thai PBS World na nagsasabing dati ngang piloto ang lalaking nagngangalang Larry Malpaya. Pero ayon nga sa Philippine Airlines, hindi umano totoo na ang lalaking nakitang palaboy-laboy sa Thailand ay si Captain Larry Malpaya. Dahil ang lalaking ito at ang totoong Larry Malpaya ay aktibo pa ding piloto sa kasalukuyan. Sinabi din nila na si Captain Malpaya ay nasa mabuting kalusugan, maayos ang kalagayan at kasalukuyang piloto at nagpapalipad ng kanilang mga commercial flights. Nag-request na ang Philippine Airlines sa Thai PBS World na itama ang impormasyon sa kanilang balita upang hindi na kumalat ang maling impormasyon. Kinumpirma rin ng AirAsia na walang record ang sinumang nagngangalang Larry Malpaya sa kanilang listahan ng mga naging empleyado. Liwas sa sinabi ng lalaki sa netizen na nakadiskubre sa kanyang kalagayan. Agad namang dinilit ng Thai PBS World ang kanilang balita tungkol kay Larry Malpaya. Kaya ang tanong ng lahat, sino nga ba talaga ang lalaking nakita ng mga taga-Thailand? Posible na ang lalaki ay may mental health condition, dahilan upang makapag-imbento siya ng tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Posible din na sinasadya ng lalaking ito na magpanggap bilang ibang tao subalit wala pang nakakaalam kung ano ang kanyang motibo. May nagsasabi naman na baka kaso ito ng identity theft upang maawa ang mga netizen at mag-donate ng pera sa lalaki. Meron din nagsasabi na nakakabahala nga ang mabilis na pagkalat ng peking storya. Naglabas naman ng pahayag ang mga organisasyon na nag-rescue sa lalaki. Ayon sa Mirror Foundation, may mga nagsabi na nakita daw nila ang lalaki na nagsasalita mag-isa. Meron din nagsabi na pinapakiusapan sila ng lalaki na bilhan sila ng isang gamot dahil ito daw ang magpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa mga taga doon, palagi daw sinasabi sa kanila ng misteryosong lalaki na gagaling ang kanyang mga sugat matapos ang 3 hanggang 4 na araw. May mga individual pala na sinubukang gamutin ang mga sugat ng lalaki. Pero palagi nitong tinatanggal ang wood dressing na inilalagay sa kanyang mga sugat. May mga nakakita din sa lalaki na ikinakalat ang likido na lumalabas sa kanyang sugat sa kanyang buong katawan. Agad ngang kumilos ang Mirror Foundation at nakipag-coordinate na sa mga pulis upang i-admit ang lalaki sa ilalim ng Mental Health Act. At nang nagtungo nga sa ilalim ng hagdan ang mga pulis, pumayag ang lalaki na sumama ang mga ito upang siya ay gamutin. Ayon sa Mirror Foundation, kapag natapos na ang gamutan sa lalaki, ang Social Work Department ng ospital ang mangunguna upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kaawa-awang lalaki. Sa oras na maging maayos na ang physical condition ng lalaki at stabilize na ang kanyang pag-iisip, tutulong ang Mirror Foundation upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Sa katunayan nga, ay nakontak na pala ng foundation ang iba't ibang ahensya, kabilang na ang isang agency dito sa Pilipinas bilang parte ng kanilang investigasyon. Nangako nga ang foundation na hindi nila hahayaang bumalik sa lansangan ang lalaki na kanilang tinulungan. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin naman na-verify kung ang lalaking nakita ay isang Pilipino o hindi. Ang kasong ito ay pinakita nga ang dark side ng mga dayuhang naninirahan sa Thailand na walang wastong dokumento. Pinapakita rin ito ang kahalagaan ng pagbe-verify ng impormasyon bago maglathala ng mga kahindik-hindik na kwento tulad ng nangyari. Dahil ang viral post at mga article na lumalabas ay nagdudulot nga ng stress sa totoong piloto na si Larry Malpaya at sa kanyang pamilya. Ang malaking katanungan ngayon, sino ba talaga ang lalaking nakita at kung siya ba talaga ay isang Pilipino? Ano humantong na ngayon pagala-gala siya sa lansangan? Pero sa latang ito, isa lang malinaw. Ang lalaki na nakita sa ilalim ng hagdan sa kalye ng Thailand ay hindi ang Pinoy at kilalang piloto na si Larry Malpaya. Para naman sa ating ikalawang storya, tayo magtungo sa Cebu City. Dahil sa isang vlog ng content creator, natuklasan ang madilim na sinapit at kaawa-awang sitwasyon
ng isang dating gymnast at gold medalist. May 2, 2026, may isang lokal na travel vlogger ang nagbablog noon sa kalye na pinamagatang English Challenge. Virama. Virama? Yeah. Virama is there. Natagpuan ng vlogger sa kalsada ng Cebu City ang lalaking si Rika J. Gabatbat, 35 years old na mas kilala bilang Carj. Napag-alaman na si Carj ay walang tsinelas, gutom, madungis at walang permanenteng matutuluyan. Natutulog lamang din siya sa mga pampublikong lugar at gilid ng kalsada. Sa kabila ng kanyang sitwasyon bilang street dweller o palaboy, maraming napapabilib at naantig na netizen nang kausapin siya ng vlogger. Nang tanungin si Carj ng English na tanong ng vlogger, sumagot ito ng napakahusay. So near at the stoplight. Okay, This part before where I live. Mataas at diretsa siyang nakakapagsalita ng English. Ito ang dahilan upang mag-viral ang video sa Facebook at TikTok. Nakilala si Carj ng mga dati niyang kaibigan at nalaman na siya ay isang dating kampiyon. Pero napakalaki na ng pinagkaiba ni Carj. Nawawala na ang kanyang athletic na katawan at malaki na ang pinagbago ng itsura ng dating gold medalist. Dito na nagsimula ang iba't ibang panawagan upang i-rescue o sagipin si RJ mula sa katayuan nito ngayon. Base sa ulat, ang lalaki sa viral video na si Carj ay isang dating sikat na gymnast mula sa Cebu City. Taong 2009 nang unang nakilala si Carj matapos niyang manalo ng mga gintong medalya sa floor exercise at all-around events na ginanap sa 2009 si Viramit. Nakamit din niya unang pwesto sa team competition kasama ang kanyang mga kapareha sa gymnastics at nag-uwi sila ng mga gold medal. At dahil sa kanyang husay, pili ang lalaki upang ilaban para sa pinakamalaking national tournament ng mga estudyanteng atleta. Lalo pang nakilala ang galing ni RJ na naging kalok siya sa Pinoy Sports Idol. Napag-alaman din na mahusay si Carj sa Taekwondo at Yaoyan, isang sining ng martial arts. Ayon sa mga nakakilala kay Carj, siya ay masayahin, palabiro at puno ng buhay. May 3, 2026 matapos mag-trending ang video at magkaroon ng panawagan para sa tulong at mabilis na pag-organize ng mga kaibigan ni Carj ng rescue operation para sa dating gymnast. Si Carj ay matagumpay namang nailigtas mula sa lansangan at tinala sa Safe Haven Recovery Village, isang kilalang pasilidad para sa rehabilitation sa Cebu. Dito ay agad siyang binihisan, ginupitan ng buhok, pinakain at sinuri ang kalugusugan. Sa mga sumunod na araw, binigyan ng linaw ang nakaraan ni Carj na malaking epekto sa kanyang kalagayan ngayon. Ayon sa mga kaibigan ni Carj, nagsimula ang kanyang pagiging homeless matapos ma-demolish, magiba ang kanilang tinitirahang bahay. Dahil sa kawalan ng matitirahan at unti-unti na umanong lumayo sa kanyang pamilya si RJ. Dumating na din sa punto na hindi na umuwi ang lalaki at tuluyang naging palaboy sa lungsod. At May 5, 2026, habang sumasailalim sa paunang rehabilitasyon, ipinagdiwang ni Carj ang kanyang 35th birthday sa loob ng Safe Haven Recovery Village kasama ang mga staff at recovery coaches. Makikita sa video na may mga pagkain na handa para sa kanyang selebrasyon at cake para sa kanyang birthday. Kinantahan pa nga si Carj ng birthday song ng mga staff ng Rehabilitation Village. Nag-post ang Safe Haven ng video ng update kung saan makikita si Carj na malinis na, nakangiti at nagpapasalamat sa wikang Ingles sa lahat ng mga netizen at sponsors na nagpaabot ng tulong para sa kanyang pagpapagaling. Mula nang nasagip ang lalaki sa lansangan, ang kanyang kalagayan ay patuloy na bumubuti at nagpapakita ng magandang pag-unlad, steady progress sa tulong ng mga eksperto. Ayon sa kanyang mga recovery coach, malaki ang potensyal ng lalaki na gumaling dahil siya ay maayos na nakikipag-communicate at nakikihalok sa lahat ng mga aktibidad ng facility. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng facility sa pamilya ni Carj upang masigurong may matibay siyang support system habang nagpapagaling. Sa kasalukuyan, kasama ang suporta ng kanyang pamilya at mga eksperto, patuloy na ipinapakita ni Carj ang pagnanais na mabago, gumaling at bumangon muli mula sa kanyang madilim na pinagdaanan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood?
O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!